doon ho sa pinag-uutos ng Panginoon. Sa Jonah chapter 1, verse 1 hanggang verse 10, at nais ko ho na atin ho itong basahin, ganito po ang wika. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pumunta ka sa Ninive, isang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na nagbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit, sorry po. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang kanilang sasakyan o ang barko. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Anong ginagawa mo? Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, "Ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa." Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh, nakadama ng matinding takot ang nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, "Napakalaking kasalanan ang ginawa mo." Buti pa ho itong mga hindi mananampalataya, alam ho nila na napakalaking kasalanan ang ginawa nitong si Jonas. Ang buhay nito hong si Jonas ay ayon ho doon sa ipinakita ho noong verse 1 hanggang verse 10 ng chapter 1, mayroon hong utos sa kanya ang Diyos. Ang utos ho, mangaral doon ho sa Ninive at sabihin po na gugunawin ho niya ito. Ano ho? Makita ho natin kung papaano ho na tumakas itong si Jonas. Mamaya ho ay ating pag-uusapan ano yung dahilan bakit itong si Jonas ay tumakas o hindi sumunod doon sa ipinag-uutos ng Diyos. Maraming mga pagkakataon sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, kagaya ni Jonas, may mga pagkakataon ho sa buhay natin, tayo ho ay tumatakas sa Diyos, tayo ho ay tumatakbo, hindi sumusunod doon ho sa pinag-uutos ng Diyos sa atin. Sa paano hong paraan. Pag-usapan ho natin ang buhay ni Jonas, pag-usapan ho natin kung papaano na tayo ho ay guilty, kagaya ho ni Jonas, sa pagtakas at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Like Jonah, sometimes we are running away from God. Sa paanong paraan? We run away from God by, number one, neglecting or ignoring God's command. Sa verse 1, makita ho natin, ang sabi po doon ay the word of the Lord came to Jonah. Ano ho? Ang sabi ho noong verse 1, ang sabi roon, ang alat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya directly, ano ho? Sinabi ng Diyos kay Jonas kung ano yung kanyang iniuutos. So makita ho natin, ito ho ay hindi ipinasabi. Ano ho?
Hindi po siya second-hand information. Kung hindi directly po mula ho sa Diyos, sinabi ho niya kay Jonah kung ano yung kanyang ipinag-uutos. Makita ho natin kung papaano ho na itong si Jonah binaliwala yun hong salita ng Diyos. Ano ho? Kagaya ho nitong si Jonah, may mga pagkakataon sa buhay po natin, napakarami ho ng pagkakataon na tayo ho ay kinakausap ng Lord directly. Ano ho? Yun hong salita ng Panginoon, directly ho, nagrema ho sa atin. Kitang-kita ho natin, ito yung mensahe ng Lord. Pero kagaya ho nitong si Jonah, hindi ho niya ito pinansin. Inignore lang ho niya ito. Sabi nga ho natin, may mga pagkakataon ho, tengang kawali tayo sa utos ng Lord. For how many times na tayo ho during our devotion, during our worship services ay mayroong direct, personal na message ang Lord sa atin. Pero until now, wala tayong ginagawa para sundin ito. For how many times na mayroon na hong mga, sabi nga ho, conviction sa atin, sa ating mga ginagawa. Pero binabaliwala ho natin iyan. Ilang beses na ho na nangyari sa atin na mula ho sa ating sasama-sama, fellowship, small group, prayer meetings, and probably sa atin nga hong pagdidevotion, mayroong direct message sa atin ang Panginoon. Kumbaga sa cellphone, pini-PM tayo ng Lord. Personal message. Pero tumitingin pa ho tayo doon sa iba at sinasabi ho natin na ito ay para kay ganito. Or, alam ho natin na ang mensahe, kagaya ho ni Jonas, directly ho, sinabi ho ng Lord, Jonas, pumunta ka sa Ninive at mangaral ka doon. Wala ho sa ating dating. Ilang beses na ho, sabi ko nga po, every time na mayroon tayong Bible readings, every time na mayroon ho tayong mga gawain ng pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, yan man ay worship service, yan man ay Bible study, personal Bible study, mga simple Bible readings, sana ho, lagi mayroon tayong nakikita at nauunawaan at ini-apply sa buhay ng mga salita ng Panginoon. Naalala niyo yung ating pinag-uusapan, reading without reflecting is like eating without digesting. Pero kung yan po ay puro reflection at wala namang application, ano ho ang sabi? Yan daw ho ay all information, sabi nung all information without application is abortion. Ano ho? So, hindi natin ito isinabuhay. So, bakit ho natin ini-ignore? Sa palagay ninyo, bakit kaya ini-ignore pinagwalang bahala ni Jonah yun hong direct message ng Lord sa kanya? Meron hong ilang mga bagay, actually tatlo po iyan. Number one, ang pangunahing dahilan ho, bakit ini-ignore natin ang salita ng Panginoon, kung papaano siyang kumikilos, nangungusap sa ating puso. Number one, we don't like what God says or commands. Hindi natin gusto, ayaw natin noong mensahe. Kaya pinipilito natin sa iba or ini-ignore natin. Pinagwawalang bahala natin yan. Ayaw natin ng mensahe ng Panginoon. Hindi tayo natutuwa. Diba? So, yun yung una. Si Jonas, si Jonas, noong utusan siya ng Panginoon, talagang ayaw ho niya noong mensahe. Ayaw ho niyang gawin yun hong pinag-uutos ng Panginoon. Ganon ka-stubborn. Ganoong tigas yung ulo, kakulit. Kaya nga ho, isa siya sa mga prodigal person o character ng Old Testament. Ang tigas ng ulo niya. Ayaw ho talaga niya. So, probably, after hong kausapin siya ng Panginoon, ang sabi po doon, gumayak siya, pero hindi ho papunta ng Ninive. Papunta ho ng Tarsis, papalayo. Kasi ayaw niya noong salita ng Panginoon, noong mensahe ng Panginoon.
Naranasan niyo na ho ba na mayroong mensahe ang Lord sa inyo? On that very moment, nais ng Lord na gawin ninyo iyon. Ako ho ay nakapagkwento na sa inyo. Ako ho'y naka-assign dito ho sa San Pablo, Laguna. And papauwi ho tayo ay meron ho tayo nakasakay sa jeep na isang matandang babae. Nang sabi ko nga po ay, bakit ganito ang feeling ko? Ba't ganito ang pakiramdam ko sa kanya? Parang gusto ko siyang akapin, gusto kong sabihin sa kanya na mahal ka ng Panginoon, si Kristo ay namatay para sa iyo. Pero wala ho akong lakas ng loob. Hindi ko kayang gawin. Baka ho tayo'y sampalin. Pero alam niyo ho ba na noong siya ay bumaba, nagpara siya, bumaba ho siya, agad-agad tumawid, nabangga, at on the spot ho, kita mo kung paano ho siyang nangisahi. At namatay ho siya. Ganong katindi yung dating sa akin nung pangyayaring yun. May mensahe ang Lord, pero hindi ko kayang gawin. Hindi ko gusto yung gawin yung bagay na yon at mahirap para sa akin na gawin yon. Pero mayroong mensahe sa akin, malinaw yung mensahe. May pangangailangan yung matandang babae at kailangan niyang maligtas kasi mamamatay na siya sa oras na iyon. Pero wala akong ginawa. Napakabigat, napakatindi ho nung experience na iyon. At marami pang mga pagkakataon na tayo ho bilang mga mananampalataya ay mayroon hong sinasabi ang Lord sa atin, pero ini-ignore natin. Alam niyo ho ba na ito ho ay pagrebelde sa Diyos? Kung Lord, every time na tayo ho ay nakikinig ng kanyang mga salita at wala ho tayong ginagawa, wala ho tayong reaction, yung conviction natin ay i-suppress natin, nagre-rebelde ho tayo sa Diyos. At ito ho, kagaya ni Jonah, hindi siya sumunod, inignore niya ang salita ng Panginoon kasi ayaw niya doon sa mensahe ng Lord. Pangalawa, hindi ho talaga natin minamahal ang salita ng Panginoon. Ang sabi ho na ang sabi po sa ating mga ito ho ang pinakakatibayan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga po, ito yung pinaka-love letter niya. Gaano ho natin binabasa yung love letter nung minamahal natin? Noong kami ho ni Jack ay magjuwa pa lang, si Jack Jane po ay narito sa Cavite. Ako ho ay nasa San Pablo. Actually, nasa PMI ho si Jack noon. Halos linggo lamang ang aming pagkakataong magkita. May mga letters po. Alam nyo, si Jack, napaka-sweet po niya. Dahil ho, mamaya ho, patay na naman ako sabihin niya, ikinukwento mo na naman kung ano-ano. May mga letters po siya mga love letters na para sa Monday, para sa Tuesday, para sa Wednesday, hanggang Saturday, Di na raw niya alam. Hindi na ho alam ni Jack. Mamaya ho, Jack left the group. So, sabi nga ho natin, meron pa ho siyang sulat na paikot. Yung, Dear Bunny, ganyan na siya. Kasi yung bang mahihilo ka, mawawala ka na sa sarili, alam niya. So, nag-i-enjoy ho ako. Basahin po iyon. May mga drawings ako, itinapon na ho ata ni Jack, nawala na ho. May mga drawings po ako, may mga kung ano-ano, at mga sweet nothings. Pero sabi nga po natin, every time na binabasa niyo po iyon, nag-i-enjoy kayo. Di ba? Kuya Johnny, meron bang love letter ang Ate Ami sa'yo? Wala! So, sabi na ko, damay mo pa ako. Sa buhay po natin, ang Word of God, ito ho yung love letter ng Lord sa atin.
Dito ho niya pinapadama, dito ho niya pinapakita. Iyon hong kanyang dakilang pag-ibig, pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Paano ho natin yung binabasa? Yun hong salita ni Jack na, Dear Bunny. Wow! Iba ho ang meaning no. Dear, ano ba ang meaning ko? Meron pa hong beloved. Ano, ha? Ano yung meaning ng beloved na yon? Titingnan ko pa ho yan sa dictionary. Ganito pala. Ganito pala yung meaning noon. Dearly love. Ano ho? Ganun ho kahalaga every word mula doon sa minamahal ho natin. Pero tayo naman, ibinigay ng Lord yung kanyang salita. Wala ho tayong pakialam. Kahit pa nga ho, meron unang nagbasa nito para sa, wala hong dating para sa atin. Probably, wala hong relationship. Kaya hindi ho natin gusto or hindi ho natin tanggap or hindi tayo nag-i-enjoy doon ho sa pagbabasa ng mensahe ng Lord sa atin. Okay lang ba sa inyo na matapos ang buong maghapon, wala man lang kayong Bible readings, ni hindi niyo nabuksan yung inyong Biblia? Okay lang po ba yung ganoon? Kung okay lang ho sa atin, baka ho talaga walang relationship na nabuo between you and God. Marami na ho tayong mga napag-usapan na iba't iba hong mga pagkakataon. Sabi nga ho natin, dapat ho mahalaga ang salita ng Panginoon. Kay Jonah, hindi niya gusto. And at the same time, wala hong dating sa kanya yung salita ng Panginoon. Pangatlo at panghuli, doon sa first point. We don't know the supremacy of God's Word. Hindi ho talaga natin alam. Okay lang sana yung parang akala natin may relationship tayo sa Lord. Okay lang sana yon. Pwede pa ho na magkaroon ho tayo ng sa biyaya ng Panginoon, talagang maligtas tayo, makakilala sa Panginoon. Pero yung wala talagang relation o wala talaga tayong pagkaunawa, hindi talaga tayo natututo. Sabi nga natin, di ba, yung mga kulto, yung mga maling katuruan, napaka-linaw naman. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan, inanyuan, mga imahe. Bakit hindi nila maunawaan? Spiritually blind. And actually, wala ho talagang kamuang-muang na salita ng Panginoon. Marami na ho tayong nakita, ang mga maling katuruan na magpipreach, tatanggapin ho nila ito. Pikit mata. Nakarinig na ho ba kayo noong mayroong nag-preach na itaas ninyo yung lahat ng inyong mga listahan ng utang. Itaas ninyo yung inyong mga reseta. Itaas ninyo yung inyong mga palda. Ay, hindi pala. Pero ang sagot ng mga nakikinig, Amen, Hallelujah, Praise the Lord. Anong praise the Lord doon sa itaas ng palda? Walang kamuang-muang, walang kaalaman sa salita ng Diyos. Si Jonah, bagamat alam ho niya na ito ho ay salita ng Diyos, pinatigas po niya yung kanyang puso. Ayaw niyang i-entertain ito. Ayaw niyang tanggapin. Para sa kanya, hindi ko gusto. So, isa sa reason ng pagtakas ni Jonah at kagaya rin natin, ito ho yung sabi nga natin doon sa ating nakita kanina, ito ho ay sa pamamagitan noong hindi ho natin bibigay pansin doon ho sa salita ng Panginoon. Pangalawa, tumatakbo tayo sa Panginoon, umiiwas ho tayo sa Panginoon sa pamamagitan ho ng nurturing or harboring hate sa atin hong mga puso. Si Jonah, sabi po nung verse 2, ay galit ho talaga siya dito ho sa mga taga Nineveh. At makita ho natin kung ano ho yung dahilan. Ang sabi ho ng Lord, go to Nineveh. Directly, sinasabi ho ng Panginoon, go to Nineveh. And then, ito yung ipapagawa sa kanya. I-preach mo yung sinasabi ko na time will come,
gugunawin sila, mapapahamak sila. Pero si Jonah, sa kanya hong puso, mayroon hong galit, mayroon hong nakatago ho na galit sa kanya. Kilalang kilala ho itong si Jonah na siya ho ay nangangaral, siya ho ay nagtuturo noon hong propesiya dito ho sa against Nineveh, yung Assyrians, ano ho. Pero bigla-bigla ho, magbabago, magkakaproblema ho siya. Ano ho? Galit na galit ho si Jonah dito ho sa mga Assyrians. Dito ho sa Nahum chapter 3, from verse 1 hanggang verse 4, sinabi ho yung reason. Bakit ho galit itong si Jonah? Actually, ipinakita ho ng Nahum chapter 3, verse 1 hanggang 4, sino itong mga Ninevites? Ano? Sino itong mga taga-Nineveh? Sino itong Assyrians? Sila ho ay napakalupit. Ano ho? Actually ho, sa kanila hong pagpunta para sakupin ng isang lugar, hindi ho silang dadala ng bilanggo. Yung mga preso, hindi ho silang dadala. Yung mga alipin, hindi ho sila nagdadala. Bakit ho? Papakainin pa raw nila yon. Ano ho? So ang gagawin ho nila, babalatan ho nila ng buo yun hong mga tao doon sa lugar na kanila hong sinakop. At pagkatapos po, hayaan ho nilang kainin ng mga buwitre, ng mga ibon, ng uwak, yun hong laman ng mga taong iyon. At pagkatapos po yung kanilang pinakakalansay, ipafile ho nila, ihihilera nila. At naranasan ho ito ng mga Israelita. Ganong katindi. Kaya itong si Jonah, galit na galit ho siya. Ang tindi ng galit ho niya. Ayaw ho niyang mangaral kasi baka magsisi. Nasa isip na ho ni Jonah, baka magsisi itong mga taong ito, makakasama ko pa sa langit. Ano ho? Alam niyo ho, yung meron tayong galit, inilalabas ho iyan. Pero kapag itinago mo po iyan, may malaki kang problema. Naalala niyo yung isang kwento uli? Pasensya na, ano ho? Gusto ko lang ho magkwento. Nagpapaawit ho. Salamat kay Ate Katre, sa kanyang pagpapaawit kanina. May nagpapaawit daw ho, isang worship leader. Oh, I love you with the love of the Lord. Habang pumapalakpak ho siya. Yes, I love you with the love of the Lord. Pumasok ko yung kanyang kaaway. I can see in you. Nabago yung palakpak. Mula roon sa I love you with the love of the Lord, sumusuntok na siya. Lumalabas po yung galit na iyon. At kay Jonah, nung marinig ho niya, sabi ng Lord directly, punta ka sa Nineveh and preach. Ipangaral mo yung sinasabi ko. Alam agad ni Jonah, actually sa last part po, sabi niya, alam ko naman ganito ang mangyayari. Alam kong ganito ang gusto mong mangyari. Ayaw ho niya talaga na maligtas itong mga Assyrians na pagkaysasama. Napakatindi. At sabi nga ho natin, napakatindi noong galit na iyon to the point na siya ho ay tumakas doon ho sa naisin ng Panginoon. At sabi nga ho niya, ito hong si Jonah ay talagang napaka-vocal ho niya na nagpipreach. Sinasabi niya, pupunta ng impyerno yung mga taga-Nineveh yan. Biglang-bigla, makikita ngayon na, si Jonah nagpipreach ngayon doon. At makakakilala ngayon sa Panginoon, mawawala ang kredibilidad nitong si Jonah. At sabi nga ho natin, hindi ito yung kalooban ng Diyos. Kaya ho siya lumayo, kaya ho siya umalis, tumakas doon ho sa ipinapagawa ng Lord sa kanya. Dahil deep inside, bukod sa ayaw niya talaga doon sa pinapagawa ng Lord, may galit siya. Kailan niyo ho naranasan sa buhay po ninyo? Halimbawa, every first Sunday, meron ho tayong banal na hapunan. Lagi ho nating sinasabi, lagi ho ninyo narinig, bago nating tanggapin ang mga elementong yan,
siyasatin muna natin ang ating mga sarili. Makipag-ayos tayo, say sorry kung may nagawa tayo, and then mag-release ng forgiveness kung may nakagawa sa atin. Nagawa na ho ba natin, nalapitan at patawarin yun hong tao na nakagawa sa atin ng pan? Or kasama mo naman siya, nag-sorry ka ba? Ano? May mga pagkakataon ho, wala. Pero sabi nga ho natin, ano ho yung reason bakit hindi ho tayo sumusunod kagaya ho ni Jonah? May galit tayo. At sabi nga ho natin, ito hong galit na ito, inire-reveal ho iyan ng Panginoon. Kung meron tayong hidden sin, meron ho tayong mga pet sin, inaalagaan kasalanan, i-reveal ho iyan ng Panginoon. Kay Jonah, inireveal ho ito ng Lord. Pero si Jonah, to the point na tumakas sa Panginoon, hindi siya sumunod sa Panginoon, ganun siya ka-stubborn. Pero ang tanong, mananalo ba siya sa Panginoon? Siyempre hindi. So, tayo ho ay sumusuway, tayo ay tumatakas, lumalayo sa Panginoon sa kadahilan ng, sabi nga po natin, ayaw ho nating tanggapin, ayaw ho nating pahalagahan ang salita ng Diyos. Ini-ignore natin yan. Pangalawa, mayroon talagang pagrebelde sa puso natin. May nakatagong galit o anumang kasalanan. Pangatlo, never minding God's intervention. May mga ginagawa na ang Lord. From time to time, kinukonvict tayo ng Panginoon. Marami na po siyang ginagawa, ginagamit ng mga instrumento para tayo ho ay magsisi, para tayo ho ay sumunod. Si Jonah, makita ho natin, dito ho sa verse 5, ang sabi po niya, in the midst of a God-sent storm, sabi po nandun, si Jonah ho ay nakaranas ng matinding bagyo. Ito ho yung matindi at nakakahiya para kay Jonah. Sabi ho ng mga tripulante, tingnan natin sino yung sanhi. Sino ho yung may dahilan. Bakit ting sa atin itong matinding bagyong ito? Hindi ito mga mananampalataya, ha? Pero para sa kanila, ang Diyos ay nangungusap, may dahilan, bakit ipinadala ng Diyos yung bagyong yun. Pero si Jonah, tulog. Wala ho siyang pakialam. Napaka-insensitive ni Jonah. Or probably, hindi niya na ho pinapansin. Bahala kayo dyan. Kung may ginagawa ka man, meron ka mang ipinapakita sa akin, hindi ko napapansinin yan. Ganong ka-stubborn. Pero ito hong mga tripulanting ito, hindi hinayaan ng Lord na tumigil. Actually, pagbaba ho doon sa ibabang bahagi ng barko, nakita si Jonah, noong kapitan. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Bangon ka. Mag-pray ka sa Diyos mo para iligtas niya tayo. Wala lang ho kay Jonah ito. And hindi pa rin tumitigil. Ang sabi ho ngayon noong mga tripulante na hindi naman mananampalataya, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino yung dahilan. Nagkataon ba na pangalan ni Jonah ang nabunot? The main reason bakit hindi tumitigil itong mga tripulanting ito na alamin kung sino yung dahilan. Ano naman kung malaman nila. Diba? Pero hindi ho tumitigil hanggang sa nakita nila si Jonah. Tinanong nila, ano yung ginawa mo? Bakit, ano yung naging dahilan? Bakit ganito? Sinabi ni Jonah, ano yung reaction ng mga tripulante, ng mga hindi mananampalataya? Napakabigat na kasalanan ng ginawa mo. Ganong katindi sa kanila yung pagsuway na ginawa ni Jonah. Samantalang kay Jonah, wala siyang pakialam. Kaya lumubog man itong barkong ito, wala siyang pakialam. Kaya anuman ang mangyari, may madamay man iba. Narinig na ho natin, kapag tayo ho ay nagkasala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, tayo ho ay parurusahan hanggang sa ika-4 na saling lahi. Yung ating mga anak, apo, kaapu-apuhan. Natakot ba tayo? Nag-alala ba tayo? Madalas, wala tayong pakialam. Di ba? Mas takot pa nga tayo doon sa rebulto. Di ba? Ni hindi nga natin magalaw yung rebultong yun.
Ano yung reason? Wala tayong pake. Hindi natin pinapansin yung mga intervention na ginagawa ng Panginoon. Mula ho doon sa napakatinding bagyo na naranasan nituhong si Jonah, natulog lang ho siya. Marami hong mga pagkakataon, sabi nga po, ito ho ay nagsisimbolo ng marami sa ating mga pagkakataon. Wala tayong pake. Tulog tayo. Sa family natin, bakit tayo dumaranas ng ganito? Bakit tayo nagkakasakit? Bakit ang tindi ng hirap natin nararanasan? Wala tayong pakialam. Bakit parang ayoko nang sumimba? Bakit walang dating sa akin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon? Wala ho tayong pakialam. Hindi ho tayo naaantig. Tulog ho tayo. Minsan, hindi lang literal, no? Sabi nga natin, ito yung pinakamalungkot na bahagi sa buhay ng mga Kristiyano. Kitang-kita mong sirang-sira ang buhay mo, pero wala kang ginagawa. Kitang-kita mo na ang kailangan lang naman is to say sorry sa Lord, pero wala kang ginagawa. Spiritually, tulog ho tayo. Walang conviction. Kumusta na hong buhay natin? Masaya ho ba tayo? Si Jonah ho, bagamat tulog ho siya at parang payapa, malungkot ho siya. Hindi ho siya tinitigilan noong consequence ng kanyang pagre-rebelde sa Diyos. Hinahabol ho siya nito kahit saan siya magpunta. At maraming mga pagkakataon ganun ho tayo. Kung tayo ho ay matigas ang ulo para sumunod sa Panginoon, kung tayo ho ay nagre-rebelde sa Panginoon, hindi tayo sumusunod doon sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, masaya ho ba tayo? I don't think so. Marami ho tayong kulang, marami ho tayong iba't ibang karanasan to the point na bumabaon ho tayo doon sa patong-patong na problema. At ito yung pinakamatindi kay Jonah. Noon hong wala siyang magawa, kung hindi i-preach after na iluwa siya ng mukhang isda, ano ho ang sabi roon? Binigyan ho siya ng Lord ng habong. Sa buong maghapon, tumubo yung habong, pagkatapos bigla nalanta, galit na galit siya sa Diyos. Hindi pa rin niya maunawaan yung itinuturo ng Lord sa kanya. Kung yung halaman, wala kang kapagod-pagod, nagalit ka nung iyan ay pinatay ko, samantalang okay lang sa iyo na gunawin ko yang Ninive, hindi pa rin ito naunawaan ni Jonah. At ang malungkot, naputol ho doon yung kwento. Ano ho? Sa umaga pong ito, putulin na rin ho natin yung kwento. Sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, nasa ang bahagi na ho tayo ng pagtakbo, paglayo, pag-iwas, pagsuway sa Panginoon. Ano yung sinasabi ng Lord sa atin? Ano ho yung personal message ng Panginoon sa atin? Every time na tayo ho ay nagbabasa sa salita ng Panginoon, ano ho yung kanyang mensahe? Ano ho yung mga ipinababago ng Panginoon sa atin? Ano ho yung nais ng Lord na i-develop natin? Ano yung nais po ng Panginoon na gawin ho natin? Kahit pa ho ito mahirap sa atin. Sumunod ho ba tayo? Sino ho yung mga pinapaiwanan ng Lord sa atin? Tigilan mo na yung relasyong yan. Hindi tama yan. Lord, love ko na siya. Tigilan mo na yung ginagawa mong trabaho yan. Mali yan. Lord, paano kami kakain? Tigilan mo na yung pamumuhay mong yan. Kasalanan yan. Lord, paano ako? Marami hong mga pagkakataon sa buhay natin, hindi ho tayo ma-bless ng Panginoon kasi ayaw ho nating bumitaw doon sa hawak-hawak ho natin na pagsuway sa Diyos. Mga kapatid, mga pinakamamahal, buhay po ang salita ng Panginoon at makapangyarihan. Kinakatagpo ho tayo, kinakausap ho tayo, or kung tayo man ho ay bantag na yung atin hong buhay, wala hong nangyayari, boring na ho, please, kausapin ho natin ng Diyos. Alamin ho natin ano yung mensahe mo, Panginoon, sa akin. Panginoon, Kristiyano po ako pero walang kakwenta-kwenta, walang kabuhay-buhay po ang buhay ko. Tulungan mo po ako, Panginoon.
Kung ang Diyos po ay mayroong mensahe sa atin, gawin ho natin niya. Huwag ho tayong matakot sumunod sa Panginoon. The more na tayo po ay sumusunod sa Panginoon, mararanasan ho natin yung fulfillment ng ating mga buhay. Si Jonah, after ho niyang sumunod sa Panginoon, nanatili ho yung lungkot sa kanya. Bakit? Hindi ho niya pinapalaya yung kanyang sarili sa galit na nararamdaman ho niya. And even sa Diyos, nagalit na ho siya. Huwag ho nating hayaan na dumating yung panahon sa buhay po natin, mawala na ho tayo sa church. Bunga ho ng ating pagtakbo, pag-iwas, pagtakas doon sa ipinapagawa ng Diyos sa atin. Huwag nawang dumating katapusan ng atin hong buhay, bitin. Kasi hindi ho tayo sumunod sa Panginoon. Ang kwento ho ng buhay ni Jonah, alanganin, bitin. At maraming Kristiyano, alanganin, bitin ang buhay. Bakit ho? Hindi ho 100% makasunod sa Panginoon. Wala ho tayong ipagsisisi kapag tayo ho ay sumunod sa Panginoon. Pag sinabi ho ng Lord, bitawan mo yan, may mas malaki siyang ibibigay para sa atin. Para mahawakan natin yung mas malaking blessing na yon, sumunod ho tayo sa Panginoon. Gandang umaga po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.